nung dumating. Kaya, So, nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Yan ang gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, Sa kakaganon niya yata sa ano. Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pagbago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. As tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, hindi pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... hindi pa yan. Lunes yata yun. Lunes pa yun. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niya, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo tutugisin. Stick mo na nga ako. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan niya siya hinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes, sir, sabi niya. Ang galing, wala siya binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Yun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami.
Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat. para makonvict si Sara? Yung conviction ni Sara, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. Two-thirds. Two-thirds. Opo. Oh. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man. Pero, 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw ho, kung maiakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos 9 na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman, ala nang ang makain ng buong Pilipinas, yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, i-priority. sus, yun daw, ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun. Palagi yung natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 ata yun. Wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, Ay, susma. kaya nga nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Palagi ko labili, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kasi kaming, meron kaming palikuran sa likod nung session. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo? sa dadaanan, Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang yung warrant of arrest na yun. Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon,
hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay. Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Oo. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang, hinahabol-habol kasi ako nitong ng mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Oo. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung in-issue mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din Sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Kaya- Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang Sa legal basis? Doon sa Wala ICC nga na eh. mismo. ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpa-function. Ang dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, hindi ko. Oo.
Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto kong malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yata o whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun ho ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman, PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI Director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana, ito, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad ng Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag ng mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local, Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So, tingnan niyo kung ano meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong isang taon na plazo bago implementation ng bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung isang taon na parang ano tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga meron kang nagawa na dapat sana i-maximize mo 'yon. Huwag mo sasayangin ang isang taon na 'yon. Dapat doon sa isang taon na 'yon, yung kanilang prosecutor Na i-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plaso na 1 year na yun. Doon siya dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- 2.5. Hindi na talaga tayo Expired. Hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun. 3 araw, nakuha niya.
Oho. Bago mag-expire, 3 araw na i-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang ang ano eh. Kung ano-ano lang legal basis. Oo, Kahit na hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Yes, Russia. oo. Anong sabi ni Ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Oho. Ganon din si Israel. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Umalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na-recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kakontra kalabang politika ata yung... Ano ang inihahayag ng pangyayaring ito? Oho. Oo, itong mga magagaling magsipag-comment. Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. Yung mga nagpapanggap ng mga political analysts. Political saka yung analyst, saka yes yung mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw na yung... Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Yun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplaska. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Di depensahan po kayo, siyempre. ang buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Pinagbababa ng armas. Bumababa ng Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan bang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oho, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para
suspendin lahat yung gumawa ng ganun. Ilang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Eh, hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Hindi ko Senador alam na Bato. darating. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdam mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So, ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB. Kung wala silang hint, edi wala silang Wala silang hint, pero kailangan nag-double ano sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno Ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Oho. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre na may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati, sabi nga ni Yes Nelson. po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang Ma-overturn yung pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Oho. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun- Bakit niya ikukumpara nga eh? Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. leadership.